Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots at mga kabirador, no? Welcome po, kamusta po kayong lahat? At muli tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaction sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa, no? Welcome back po, no? Bibihira na po tayong nagla-livestream sa parehong channel natin kasi busy po tayo sa awa ng Diyos, no? Kahit pa paano, we will find time na makapag-livestream tayo sa mga schedule, no, sa parehong channel. Anyway, ano po ba ang isa sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa? Ito po, impeachment, no? Yung mga progressive groups, right groups, mga leftists, mga anti-Duterte, sila po ay naghahanda na para mag-file ulit ng impeachment case laban kay Tokmol Sara Duterte. Kung maalala nyo, in-archive po ng Senado sa pamumuno ni Chis Escudero ang impeachment case laban kay Tokmol last year. Kasi sumunod daw po sila sa utos ng Supreme Court. Biruin nyo, co-equal branch of government kayo tapos iluluhod naman pala kayo, no? Biruin nyo, buti pa yung Senado, masunurin sa Supreme Court, gumagalang. Itong si Pulong Yotyot Duterte, nung pinapatawag ng ICI para tanungin lang siya, linawin yung mga bagay-bagay na dapat linawin tungkol sa kanyang flood control, sabi niya, hindi ako sakop niyan. Gawa lang yan ni Marcos, EU lang yan. Co-equal branch of government kami. Ay, ganun. O, diba? Ang galing lang, ano. Diba? Makikita mo kung paano ka inutil, kahambog, kabobo itong mga Duterte, no? Mga entitled biats. Okay. So, since impeachment ang pinag-uusapan, abay, hindi lang pala si Tokmol Sara Duterte ang papailan ng impeachment ng mga makakaliwang grupo, yung mga anti-Duterte. Nagbabalak din po na pailan ng impeachment ang Pangulong Bongbong Marcos. Sino po nagsiwalat niyan? Di syempre yung dilawan na si Edgar Irice. Yung kunwari pa siya na sabi niya hindi daw siya ang magpapail ng impeachment. Pero gustong-gusto niyang i-impeach din ng Pangulong Marcos. Meron daw, ayon sa kanyang little bird, meron daw pong dalawang pro-Dutae representative ang magpapail ng impeachment case laban sa Pangulong Marcos. Ano po ang grounds? Loss of public trust. Dahil nagpabaya daw po ang Pangulong Marcos sa budget ng 23, 24, 25. Oo nga naman. Mukha naman yatang totoo yun. Nagpabaya talaga. Kasi bakit? Pinabayaan niya nagnakaw si Sara Duterte. Tapos yung kampo ni Sara Duterte, ipapa-impeach yung Pangulong Marcos na siyang nagsabi na laganap ang korupsyon sa gobyerno. Di nyo ba alam mga pro-Duterte? Yung amo ninyong Tokmol na vice presidente, ang isa sa magnanakaw ng kaban ng bayan. Di ba? Kaya nga, ginawa lahat para mapigilan ang first impeachment case sa kanya. Talagang, anong ginawa niya? Tumakbo sa Supreme Court kung ano-ano ng braso. O ngayon, hindi makakalusot yan. Tapos gagamitin nyo yung sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo, isiniwalat ang flood control scam ng mga kontraktor, ng mga government employees at politiko. Tapos siya palang may kasalanan, pinabayaan niya, pinirmahan niya ang GAB. Wow, ang galing talaga. So makikita nyo lang mga kababayan, itong dalawa daw na congressman na pro-Duterte, sabi ni Edgar Irice at sinasabing siya daw ang mag-take up. Ang sabi ni Edgar Irice, ayaw ko. Kasi baka masabing DDS ako. Ano pa nga ba? Blue Liberal Party daw talaga siya at aantayin niya ang magiging hatol ng Committee on Justice dyan. Totoo naman, daraan dapat sa Committee on Justice dyan. Ang dahilan lang talaga nagpabaya ang Pangulo dahil siya ang pumirma sa budget ng 23, 24, 25 na doon naglaganap ang korupsyon. Kumbaga, command responsibility
ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang baga nagpabaya ka. Ganon. O, di ibig pala sabihin, lahat ng presidente nagpabaya. Bakit? Laganap din ang korupsyon sa panahon nila. Si Digong nga, umamin pa mismo. Diba? Ilang beses siya nagpa-press con sa DPWH, Ghost Projects. Ano ginawa niya? Wala. Hinabol niya ba yung mga kontraktor na ito? Di sana kung inayos ni Digong, yung sinasabi niyang lalabanan niya ang korupsyon noong kanyang campaign period noong 2016, wala na sanang ganito. Minimal na lang. Matatakot na yung mga mangungurap. Di ba si Digong? Pag di mo yan sinunod, magiging dinuguan ka. Ang tapang lang ni Digong sa bunganga eh. Sinabi niya pa noon niya sa Ilocos, hindi ko kayang labanan itong korupsyon, malala pala. Kung gusto ninyo, maghanap kayo ulit ng isang Marcos. Ayan, nakahanap ang mga tao ng isang Marcos sa katauhan ni PBBM. Na nagsiwalat, matapang na nagsiwalat at susuong ngayon sa laban sa mga kartel, sa mga sindikato. Yan po yan gawa ng sindikato yung nag-uutos na pailan ng impeachment case si PBBM. Ngayon lang si Erice, siyempre, para makapogi points, nag-iingay. Feeling niya siya ang matalino, magaling. Hindi ako, may dalawang pro Duterte Senate, congressman. Sino nga ba yan? Marami naman dyan. Diba? Yun lang mga apo ni Duterte, nandyan, Isang second district representative ng Davao at party list. Meron pa silang party list at mga kaalyado nila ng mga DD shit na congressman. Ayaw lang ni Erice sabihin siya dahil masasabing DDS siya eh. Matatamaan talaga siya. Di ba't kayo natatakot? Kung valid yung reason ninyo, valid yung ebidensya ninyo, hindi yung namumulitika lang kayo, gusto nyo lang bawian ang presidente dahil wala siyang pakialam dyan sa ipapile na impeachment nila ng mga rights group labang kay Tokmol Sara Duterte. Ano ang sabi ng mga ibang mambabatas tulad ni Representative Adjong at si yung sa Tingog Party List si Jude Asidre? Dapat ang impeachment ay hindi sa pamumulitika lang kundi basay sa matinding ebidensya. Ano ebidensya ninyo? Dahil nagpabaya? Ang alamin ninyo, sangkot ba talaga ang Pangulo sa nakawan? Hindi yung nagpabaya. May nakuha ba siyang pera? May pumasok bang bilyong pera sa account niya? Kasangkot ba siya? Yung mga witnesses nyo, dapat tawagin nyo tulad ni Saldico. Ni Gutesa, nasaan yung dalawang gago na yan? Diba? Tapos ang kapal naman ng loob nyo, ang lakas ng loob nyo, ang kapal ng mukha ninyong mag-file ng impeachment, namumulitika lang kayo eh. Gusto nyo lang iiwas yung totoong issue tungkol kay Sara Duterte. Pero sa mga Marcos supporter at loyalist, huwag kayong pakampante. Kasi itong mga dilaw, kung successful silang ma-impeach si Sara Duterte, isusunod nila ang Pangulong Marcos kasi kating-kati sila. Tandaan ninyo, kung hindi lang si Sara Duterte ang BP, matagal nang may impeachment case laban kay Pangulong Marcos ang mga dilawan. Mga anti-Marcos yan eh. Diba? Yung mga nagsasabi dyan ng mga kakamping na ayaw naming ipa-impeach si PBBM kasi ayaw naming maupo si Sara. Once na matanggal nyo si Sara, tiyak sasabihin nyo, impeach PBBM dahil siya ang pumirma sa GAA. Yan ang naratiba ng Makabayang Black eh. Ang sabi ng Makabayang Black diyan sa dalawang congressman na magpapile ng impeachment, sabi ni Erice na inaayos na. Wala daw silang balita, sabi ng Makabayang Black, pero titignan nila. Di ba? Ngayon, magsama kayo nung dalawang parehong grupo, magkakakampi naman kayo dati. Di ba dapat yung ipapile ninyo titindig yan Patunayan yung kasangkot, hindi yung loss of public trust. Hanggang ngayon po nagtitiwala ang karamihang Pilipino sa Pangulong Marcos. Huwag niyong gamitin ng taong bayan. Taong bayan. Tingnan ninyo. Huwag kayong maniwala sa survey. Gawa-gawa lang yan. Commission survey yan. May nagbayad dyan. Bakit hindi nyo puntahan? Tignan nyo yung ginagawa ng Pangulo. Busy-busy ang Pangulo. Kayo, busy-busy sa pagpapatanggal sa isang Pangulong totoong tumutulong sa mga nasalaylayan. Kayo nga, wala nga kayong magawa sa mga taong nasa laylayan eh. Pumunta na ba kayo? Sa mga bayan-bayan nangangailangan ng tulong, nandyan lang kayo sa Kongreso, nagpapalaki na kayo ng mga bayag at tek-tek ninyo. Ako po, Diyos ko. Diba? Ang tatapang nyo, gusto nyong paalisin ng Pangulong nagtatrabaho. Kayo, anong tinatrabaho ninyo?
magpalaki ng tumbong. Mambihira mga kababayan, no? O ngayon, ito pong si Yusek Castro naman ng PCO at PPO sa Malacanang. Meron po siyang paalala sa anak ni Gloria Macapagal Arroyo. Ito po kasing isa sa mga anak ni Gloria Macapagal Arroyo ay ambassador ng Pilipinas diyan sa Austria at Slovakia. Dalawang bansa po yung hawak niya bilang isang ambassador, no? Ngayon, yung pong si Humbaklang Harry Roque nandiyan po sa Austria. Nag-a-apply po siya ng asylum niya diyan. Ang yabang ni Roque, no? Pinatalsik siya sa the Netherlands. Hindi naprubahan kasi hindi naman ang Netherlands ang nagbigay ng kanyang Schengen visa. Base sa usapan diyan na yung mayroon silang yung sinusunod nakalimutan ko na kung sino mang bansa sa Europa ang nagbigay ng iyong visa, doon ka mag-apply ng asylum. Ang nagbigay pala ng visa sa kanya na Schengen visa ay Austria. Kaya doon siya pinapunta. Ngayon, may bali-balita po na baka tulungan siya ng ating ambassador na anak ni Gloria Macapagal Arroyo. Alam nyo naman si Harry Roque, puganti po yan. May warrant of arrest yan sa Pilipinas Kanselado ang passport niyan. Dapat dyan, sa ating embahada dyan, sa ambassador, dapat hulihin mo si Harry Roque. No? Ngayon nga lang, mukha yatang effective pa yung asylum request niya Once na ma-disapprove, ma-reject yung kanyang asylum sa Austria, dapat yan ang gawin ng ating embahada dyan sa lugar na yan. Dakpin nyo na si Harry Roque. Pauwiin nyo na siya, i-deport nyo na. Wala nang citizenship si Roque Kanselado passport O paano aaprubahan ng Austria ang kanyang asylum bid? Bibigyan siya ng Austrian passport? Magiging Austrian citizen? Hindi naman siguro ganun kagago ang Austrian government. Remember, dapat malaman niya ng Austrian Immigration Court na may warrant of arrest si Roque. Criminal, wanted fugitive siya sa ating bansa. Meron siyang damakmak na kaso doon, land grabbing, kaso ng murder, na nasa ombudsman. Dapat yan ang malaman. Dapat yung mga Austrian na Pinoy dyan sa Austria, pumunta kayo sa korte, ipaglaban nyo na huwag bigyan ng asylum si Harry Roque. Nuisance dyan si Harry Roque. Kaya ang sabi ni Yusek Castro doon sa anak ni GMA na ambassador sa Austria and Slovakia, mag-ingat-ingat ka, huwag mong tulungan si Harry Roque dahil yan ay isang pugante. Remember, meron siyang kaso sa Pilipinas. Madelikado ka kasi nababalita po politically mukhang kaalyado ni Harry Roque ang mga Arroyo, sila Gloria. Kaya sabi ni Yusek, ingat-ingat, baka magkaroon ka ng administrative case dyan, no? Tandaan, kinakailangan sumunod tayo sa batas ng Pilipinas, lalo na yung mga embahada natin. Si Harry Roque po ay may warrant of arrest sa Pilipinas. Hindi lang siya magalaw ng Interpol kasi sumusunod po ang Interpol na kung ang isang tao ay mayroong application for asylum, hindi nyo muna pwedeng hulihin yan. Pero once na magkaroon ng desisyon na denial ang asylum niya, pwede na po siyang dakpin. Ipa-red notice ka agad yan. Yabang kasi yan si Humbakla na yan, puro ngaw-ngaw no? Kaya ingat-ingat, sabi ni Yusek Castro doon sa ating ambassador na anak ni Gloria na nasa Austria at Slovakia. Okay, kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.